Hello guys, what's up? Manipis Sean Winnie today. Tara, pag-usapan natin itong naging commentary ni Prof. Malu Tikia, no? Kung mapapansin nyo nga, this is not the first time that she made a comment about Yusek Castro. Pero maraming beses na rin po siyang nakapagbigay ng komento. Anyway, even before we get started, play muna natin yung Anyway guys, I'm so sorry na hindi tayo nakapag-part 2 dun sa ating live commentary reaction video, no? Kung mapapansin nyo, medyo namamalat po tayo ngayon. Medyo, what do you call that? Namamaos po tayo. So, kaya minabuti ko na lang na mag-ano na lang muna tayo. Mag-pre-record ng ano. But anyway, this is a 25 minutes video, pero ika-capture lang natin yung mga important parts. Pakinggan natin si Mama Lorito. Sobra-sobra na ang pambabastos na ginagawa nitong undersecretarying ito na biro mo magsasalita ka. Ang tanong ko nga is that even allowed by the Presidential Communication Office to be saying those things? Parang hindi ito tinuruan ng communication. Parang hindi ito tinuruan ng pagrespeto sa institusyon. 'Di ba? Ngayon, kung ang bardagulan is the official communication framing of this administration, huwag kayong magulat kung ang taong bayan ay magalit sa inyo. Kasi yung paglalagay sa kanya diyan at lahat ng sinasabi niya since day one, hindi nga part ng hindi nga part ng news arc eh. Sinisingit at sinisingit niya ang linyang Duterte. So, masyado tayo na daldal ako ng daldal, wala pala. Anyway, Papa, i-flex ko lang yung short ko muna before tayo mag-commentary dyan. No? Ayan. Mahalin natin ang Pilipinas. Di ba? Ang ganda. Ano yan? Parang battle cry ni VP Sara nung 2022 election. So, ang ginawa ko, nagpagawa ko nito. Tapos, pinigyan ko yung mga friends ko na nasa Middle East. Ayan. So, iba-iba kami ng kulay. Maganda yan. Kasi gusto magpagawa, magsabi lang kayo. Pero may bayad na. Anyway, so dito sa sinabi ni Mama Lutikia, una natin tanong, sa lahat ba ng USEC, no, o sa lahat na naging spokesperson ng PCO, sino yung masasabi niyong pinakamagaling at saka pinakabastos? Diba? Ayon nga kay Ma'am Malutikia, sobra-sobra na nga daw ang pambabastos nito ni Auntie Claire. Diba? Hindi natin siya paiiyakin, hindi ako si Gossip Central. So, yun ang una nating tanong. Sa lahat na naging spokesperson ng palasyo, mula pa noon, sino ang pinaka-worst at pinaka-the best? Siguro sa worst, masasabi na natin itong si Yusek Castro, no? Dito, siguro magaling siyang abogado, pero palpak siya sa pagiging spokesperson ng palasyo. Mag-agree ba kayo na kada salita niya talagang pinapasok niya yung pangalan Duterte? Yung binababa ang category at ang quality ng presidential communication. Nakikialam tayo sa gulo ng iba. No. Umintro pa yun, Pero meron tayong internal na gulo, which is itong pagpapabigay natin sa dating Shoutout kay Boss Dada, na-meet natin si Boss Dada para siyang malaking teddy bear. Pangulong Duterte sa ICC, nito lang mukhang may posibilidad na makalabas
itong interim release para kay Pangulong Duterte, pero sinasabi ng tagapagsinungaling ay tagapagsalita pala ng Malacanang na kung tatanggapin natin yon, parang nakipag-cooperate na tayo sa ICC, walang jurisdiction sa atin. Anong comment mo doon, Madam? Alam mo, Boss Dada, maling-mali yan tagapagsalitang yan, no? Unang-una, ang sinasabihan mo ay Pilipino. Citizen ng Pilipinas. Natatandaan nyo nung panahon ng COVID na halos ayaw ng papasok at sinabi ni Presidente Duterte, mga Pilipino yan, papasukin natin dahil sila'y mga Pilipino. COVID yan. At pinagsalitaan ng mga experts, sir, mahirap tayong magpapasok kahit isang Pilipino dahil baka carrier yan, maipit tayo. But at the end, anong sinabi ni President Duterte? Pilipino yan, pabayaan yung makapasok sa kanilang bansa. Itong si Undersecretary Castro, para mo sabihin na wala na kaming pakailam sa ICC, para namang sinabi mo na hindi Pilipino si Duterte, at ang mahigit doon, naglingkod yan sa bayan. Sobra-sobra na ang pambabastos na ginagawa nitong undersecretaryng ito na biro mo magsasalita ka. Ang tanong ko nga is that even allowed by the Presidential Communication Office to be saying those things? I think so. It's allowed, Ma'am Malu, no? So at least ngayon alam niyo na yung konteksto kung bakit nasabi yun ni Ma'am Malu Tikia. I think it is allowed kasi pinapabayaan siya magsalita ng mga kung ano-anong gusto niya sabihin eh. Otherwise, she should have her own script. 'Di ba? Kung ano lang ang allowed at ni-allowed. Na nagiging unprofessional na nga po mga tao dyan sa PCO. Parang hindi ito tinuruan ng communication. Parang hindi ito tinuruan ng pagrespeto sa institusyon. 'Di ba? Ngayon, kung ang bardagulan is the official communication framing of this administration, huwag kayong magulat kung ang taong bayan ay magalit sa inyo. Kasi yung paglalagay sa kanya dyan, at lahat ng sinasabi niya since day one, hindi nga part ng hindi nga part ng news arc eh. Sinisingit niya ang linyang Duterte. So, masyado niyong binababa. Feeling ko kasi pag hindi nababanggit ni Jose Castro ang pangalan Duterte, hindi siya makahinga. So, parang niya yun, lifeline niya eh. Para magkaroon ng saysay yung sinasabi niya, kailangan maisingit niya yung pangalan Duterte. Ang category at ang quality ng presidential communication. Nakakalungkot dahil para sa isang taong naglingkod sa bayan mo ng 6 years, dapat kahit na anong problema natin sa ating naging Pangulo, lagyan niya naman natin ng respeto. Maling-mali ang sabihin niya na hindi na namin pakialam yan, nasa ICC na, hindi namin siya tatanggapin. Unless kinansel nyo ang passport ni Presidente Duterte. Ito nakakatawa dyan. Kung halimbawa si Attorney Claire, ang nandoon sa sitwasyon ni PRRD, at yan din ang sabihin, kung halimbawa, balik rin natin, yan din ang sabihin tungkol sa kanya, ano mararamdaman niya? Si Jose Castro, whenever she talks about the Duterte, parang siyang hindi tao eh. No, parang siyang hindi tao. Parang hindi siya Pilipino. 'Di ba? Diyan nakakanginig ng laman si Jose Castro. Kung makapagsalita siya about kay PRRD, akala mo hindi Pilipino si PRRD. Akala mo hindi rin siya nakinabang sa administrasyon ni PRRD. Kaya nga hindi ko maintindihan saan nang gagaling itong galit ni Jose Castro kay PRRD. Pilipino si Presidente Duterte, lahat ng OFW nararamdaman ang bawat sinasabi mo Undersecretary Castro dahil sila rin naiisip nila anong mangyayari sa amin kung mangyari ang nangyari kay Presidente Duterte. Exactly. Ilang milyong Pilipino ba ang OFW ngayon?
'Diba? Ilang Filipino ang na gustong-gusto mong umuwi tapos ayaw kang pauwiin ng mga nakaupo sa administrasyon. Dapat yan pa lang naiisip na ng Malacanang eh. Kung ano ang mararamdaman ng bawat isang OFW. At mararamdaman din ng mga pamilya nilang nasa Pilipinas. Na may isang administrasyon ayaw magpauwi ng isang Pilipino. Nakakalungkot. Siya na lang itapon natin kaya, ma'am, no? Para mas maganda, no? Kasi mukhang hindi, Diba? marami siyang mga pinagsasasabi ngayon. Katulad yan, yung repatriation sa Taiwan. Sabi niya, ang bansa daw ay laging handa. Tinanong kung gaano kahanda, basta handa. Oo, alam mo, nakakatakot yan yung, anong tawag sa kanya? Press briefer. Nakakatakot yan. Kasi hindi lumilinaw ang press briefing. At never siya nagsasalita tungkol sa ano nga uli ang pinangako ng Pangulo nung inaugural. Hindi ba dapat ang Presidential Communication Office, meron kang news arc for today, balik ka uli. Ito po yung pinangako, ito na po ang nagawa. No? Walang ganong pag-i-explain. At kaya lang siya nandyan is para suplahin, batikusin, sanggahan ang lahat na itatapon sa pinuno at ang always niyang pivot, Duterte masama. May mali ba si sinabi ni Ma'am Malutikia? Wala. Yun na yun din yung naobserbahan natin, hindi ba? Yun ang, pero mo, pinapasweldo siya ng taong bayan. Pinapasweldo siya ng taong bayan para sirain niya at gawin niyang masama sa mata ng bawat Pilipino ang mga Duterte. Diba? Sige nga. So, ganyan ang pananalita niya. Nakakalungkot. Yung pagpapalibing ni FPRRD kay Noah, you choose a human over it. Marcos Senior, ma'am, kumbaga maraming mga tumutol doon dahil nga sa ginawang pang-abuso during sa Marcos Senior, pero talagang naging shock absorber si former President Duterte na mailibing sa libingan ng mga bayani. Now ngayon, yung mga Pilipino ay in support naman dito kay former President Rodrigo Duterte, lumabas sila, talagang inagalit sila doon sa mga pangyayari noon at nag-celebrate pa nga sila sa birthday, iba't ibang panig sa hindi po ba ito tingnan, parang binabaliwala lang ba nila ang kakayanan ng mga Pilipino ukol po dito, ma'am? Admar, sa isang banda, oo. Kasi hindi I guess shock sila sa nangyari nung March 28. Nagugulat sila na organic, nagugulat sila na on their own, no? Nagpuntahan. At hindi yan nangyari lamang sa Davao o sa Mindanao, pero nangyari sa globally. Hindi sila nagkomentaryo diyan. Pakiwari ko, nagmamatsyag sila. Actually, nagkomentary sila di ba? Sabi nga ni spokesperson ng PNP, si Fajardo, 60,000 lang daw nagpunta dyan. So, doon sa mga nakikita natin, sa napanood natin ng birthday ni PRRD, mukha bang 60,000 lang yon? Davao alone is more than 300,000. So, hindi lang PCO ang nagsisinungaling, pati ang mga taga-PNP. Kaya tuloy, hindi natin masisisi si Senator Bongo kung tinawag niyang sinungaling itong si spokesperson Fajardo. Nung mangyayari, nagmamatsyag sila on several fronts. Saan ka nakakita ng administrasyon na kampanya sindi ng usok, create ng usok, create ng apoy, na halos sinusunog mo na ang bansa mo dahil sa politika. Ngayon lang ako naka-experience sa aking professional career sa politika na yung partisanship at yung political persecution are the means by which to destroy
legitimate opposition. Nakakalungkot yun kasi nakikita mo ang reaksyon ng tao. Dati nung nag-usap tayo, Admar, sabi ko, di ba, merong protest vote. This is how we made our workflow better than ever with Monday.com. It gave our team one. Ngayong klarado. Kaso, siguro, nagagawa sila ng mga senaryo para yung protest vote makalimutan, lumambot-lambot, pero sila ang nagsusunog ng republika. Hindi tayo. Kayo ang naninira ng republika. Hindi kami. No? Kayo ang parati na lamang since day one. Walang gawin kundi politika. Walang serbisyo. Diba? Kanina pinag-uusapan nyo yung housing, 1 million per year. Ang tanong ko, ilan na? Naka3 taon na, di ba? Dapat may 3 million housing ka na. Yeah. May 3 million na ba? Wala. Pumalik tayo dun sa mga records nyo. Ang daming foreign assisted projects na sana na launch na, no? Na inaugurate na. Pero tumigil. Bakit? Kasi kinuha niyo yung pondo at linagay niyo sa program. Yaan ba ang pagmamahal sa bayan? Yaan ba ang pagmamahal sa Pilipinas? Mr. President, tandaan naman nyo na kayo'y nahalal ng mga Pilipino. Kung sana man lang tingnan nyo yon habang kayo'y nag-iisip, habang kayo'y iniisip, paano ba ako lalabas dito sa gusot kong ginawa? Napakahirap. Actually, wala silang plano eh. Wala silang plano. Kayo ba naisip nyo kung paano lalabas? Hindi, wala. Kung meron man silang scapegoat na gagawin, isa lang ang gagawin ng mga yan. Maniwala kayo sa hindi. And I'm very sure mag-agree kayo rito. Gagamitin nila ng paulit-ulit na pangalan ng mga Duterte. So, instead na nagtatrabaho sila, instead na ginagawa nila yung mga pinangako nila ng campaign, no? Mga campaign promise nila. Which is basically narinig na rin natin ito kay VP Sara. Natuparin ang mga ipinangako ng mga tao na tumakbo noong 2022. So far, ang gumagawa lang noon, iilang tao. Iilang politiko lang. Diba? Hindi na natin sila papangalanan, baka sabihin bias tayo. Pero kung babalikan natin itong si Bongbong Marcos, ano ba nasabi nito? Mag-umpisa tayo sa bigas. Naging 20 ba ang bigas? Naging 20 pesos ba ang halaga ng bigas? Pabahay. Punta tayo pabahay. Ano nangyari sa pabahay? 3 years na. Meron ba tayong 3 million na pabahay? Meron na bang na turnover at least 1 million sa loob ng 3 years? Wala. Flood control. Meron daw 5,500 na flood control. Anong nangyari? Nalubog ang ilang parte ng Pilipinas. Huwag na tayong lalayo. Metro Manila, lumubog. Bicol, lumubog. Yung Ilocos region, some parts of it lumubog. Saan yung sinasabing flood control? Yung nangyari sa sa Isabela. Di ba kayo natatakot? Sa lala ng korupsyon ngayon, there is a very big possibility na yung mga pinapakonstruct under the Marcos administration ay maguguhulang gaya na nangyari dyan sa Isabela. Di ba? Parang nakakatakot ng tumawid sa mga tulay, dumaan sa mga kalsadang pinagawa under the Marcos administration, tumira sa mga pabahay na pinagagawa niya. Di ba kayo napapaisip nun? Ako parang natatakot ako eh. Sa totoo lang. Parang ayokong dumaan dun sa mga pinapagawa niya. Baka out of nowhere biglang mag-collapse eh. Diba? Yung pa yung maging dahilan na ikamamatay natin.
Ngayon, kung babalik tayo dyan kay Jose Castro, since day one na siya ay napunta dyan as press briefer, wala na siyang ginawa at wala na siyang nasabi na ikinatuwa ng bawat Pilipino. Siguro yung mga katalyanista niya. No? Yung mga katalyanista niya natutuwa sa ginagawa niya. Pero tayo, na gusto sa progresibong bansa, wala na tayong kinatuwa sa sinabi niya. Bigyan ko kayo ng isang example. Kapopost ko lang nito. Ang sabi niya rito, palakayin natin. Hindi po natin malaman bakit gano'n na lang ang naging attitude ni Miss Hanilet. May mensahe ang palasyo sa common law wife ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Hanilet Avanzenia kasunod sa pag-congratulate niya kay President Bongbong Marcos at pagpuna sa mga nangyayaring krimen sa bansa gaya ng kidnapping. Kaya kay Miss Hanilet, huwag niyo pong gawing issue dahil may buhay po rito nakasalalay. May mga buhay na nawala, huwag niyong gawing katatawanan ng gobyerno. Nakakatawa, no? Tandaan niyo, ang authorizing authority, authorizing authority ay si Bongbong Marcos. Siya ang nagtalaga kay Jose Castro. Tama naman yung sinabi ni di ba? Imam Malutikia. Sobra ng pambabastos. Sa totoo lang, itong sinabi, pag-congratulate niya ni Ma'am Hanilet, this is as simple as a sarcasm. Diba? She was very sarcastic. If not very, most probably I would say, I will only say na sarcastic siya for what she said there. Wala naman talaga matutuwa kasi nung panahon ni Duterte, ni PRRD, walang ganyan na nangyari. Meron tayong peace and order. Kasi alam na mga masasamang loob, masasamang tao, kung ano mangyayari sa kanila. Diba? Ngayon kaliwat kanan, very recent lang, diba? Nagsalita na ngayon, yung civic leader ng Filipino-Chinese community. Yung pagkamatay daw nung steel magnate, si Ke. Kinoconnect nila sa Pogo. Parang lahat ng krimen dito, it's about Pogo. Lalo na kung involve Chinoy. Pogo. Ano ba tingin ng mga taong to? Wala pang Pogo, mayayaman na yung mga yan. Diba? Excuse me. Bakit kaya hindi na-determine ni Jose Castro itong sinabi ni Ma'am Hanilet na napakasimpleng sarcasm lang itong sinabi niya. See? Ganun kagaling si Jose Castro. Kaya niyang baliktarin at gawing masama ang mga Duterte sa bawat sasabihin nila. Ganyan siya kagaling. Kaya hindi mawawala sa isip natin na hindi lang siya undersecretary. She's an outright propagandista. Kaya niyang gawing masama ang mga taong gumawa ng mabuti. At kaya niyang gawing mabuti ang mga taong gumagawa ng masama. Kaya saludo ko dyan kay Jose Castro. Sobrang galing. Unfortunately, hindi lahat ng tao mabubudol niya, magugoyo niya. Gaya ng pagpalakpak sa kanya ng mga talyanista niyang viewers at followers. Kung masama talaga ang mga Duterte, backtrack lang tayo ng ilang steps. Pandemic. Diba? Pandemic na lang. Nakasurvive tayo dahil sa ginawa ni PRRD. Imagine niyo, pinasagot niya sa PhilHealth
ang buong gastos ng mga naging biktima ng or nagkasakit ng COVID. Unfortunately, may mga hospital lang talaga na gahaman din. Gusto yata nilang i-bankrupt ang PhilHealth. Na kahit hindi naman related sa COVID yung kinamatay, i-declare nila na COVID yung kinamatay ng tao. 'Di ba? Ganun inabuso rin yung kabaitan ni PRRD ng panahon ng pandemic. Diba? O, sabi ni Tita Lona, mahina daw talaga ang comprehension ng kumare niya. Anyway, guys. Kung kayo na lang tatanungin ko, no? Nag-agree ba kayo sa sinasabi dito ni Mama Lutigia? Na sobra-sobra na ang pambabastos na ginagawa ni Auntie Claire? Diba? Sobra. Kayo makakapagsabi niyan.